Sa di sinasadyang pagkakataon, nabuntis si Athena ng boss nito at nagbunga yon, kaya pinakasalan ito ng lalaki sa kabila ng mga kasintahang iba ng lalaki. Luha ang naging kapalit ng pagsasama nila bilang asawa dahil sa pangangaliwa ng lalaki. Ngunit sa gabi ng event, nagbago ang lahat kay Athena nang dumating ang ama nito at pinagtanggol ang babae. Inilayo kay Chris dinala sa Amerika. Daan na ba ito para ma-realize ni Chris kung gaano kahalaga ang asawa at anak niya? Magbago pa kaya ang takbo ng lahat para sa kanila? Isa sa mga pangarap ng mga magulang ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi akalain ni Athena na ang kapalaran ng ina ay dadanasin na rin ito sa asawa. Christopher, who is this woman with you in your room? Who? Naalimpungatan si Athena na napaupo nang magising sa lakas ng boses mula sa pinto ng kwarto ni Chris. Napamulagad pagkakita kay Doña Juana na nakatayo sa pintuan ng kwarto at masamang nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa katabing lalaki na naalimpungatan din. Sir Chris? Nandidilat siya sa gulat na di alam ang gagawin at kung paano ikukubli ang sarili sa Donya dahil ramdam niyang walang suot siyang pang-ilalim. Gulat na gulat din si Sir Chris pagkakita sa ayos niya. Napailing itong tumingin sa ina na ngayon ay nakapasok na ng tuluyan sa loob. You? Nanlalaki ang mga mata ni Doña Juana nang makilala siya. Madam, I'm sorry. Tanging yun lang ang nasabi ni Athena at agad bumangon. Mabilis na pinulot ang nagkalat na damit sa sahig at patakbong tinungo ang banyo upang magbihis. Nagmamadaling isinuot isa-isa ang mga saplot. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. Masakit ang gitnang bahagi ng hita. Bukod doon ay parang binibiyak sa matinding sakit ang kanyang ulo. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi kung paano siya nakarating sa kwarto ni Sir Chris. At sa kanya lang napagtanto na dahil sa kalanguan nila, pareho ay dinala siya nito sa sariling bahay. Pumatol ka sa isang sekretarya, Christopher? Are you going crazy? Wala kang kahihiyan. Dinig niya sa labas ng baniwang ng gagalaiting boses ni Doña Juana. At masakit yon para sa kanya. Sa tono nito, wari ba masama siyang babae? Unang-una, hindi niya ginusto ang nangyari sa kanila ni Sir Christopher. Pangalawa, may boyfriend siya. Pero sa nangyari, hindi niya alam na ang gagawin ngayon. Naguguluhan na siya. Mom, I'm sorry. Let me talk to Athena first. Can you please get out of my room? I need to change my clothes. Nakikiusap ang boses ni Christopher na sunod niyang narinig. Fix this mess you got into yourself, Christopher. Ayoko makakarating ang nangyaring to sa ibang tao. Lalo na sa ama mo. Ano na lang sasabihin ng kapatid mong si Rafael na mas lalo kang mamaliitin. Nakakahiya. Galit na galit itong sumigaw bago lagabog ng pinto ang sunod niyang narinig. Saka siya lumabas ng banyo. Dahan-dahan, tila hindi makahakbang. Di niya matandaan ang mga nangyari kagabi kaya wala siyang idea kung bakit parang binugbog ang katawan niya sa mga sakit. Bullshit! Dinig ni Athena ang pagmura ni Sir Chris at pahilamos na sinapo ang muka. Hindi siya inimik. Kinuha niyang bag na kasabit sa vintage ng salamin. Athena! Palabas na siya nang marinig ang pagbanggit ng kanyang pangalan. Actually, nasa pinto na siya ng kwarto nito. Sir, aalis na po ako. Kung may iuutos kayo sa akin, itawag niyo na lang po. Ang sabi ni Athena kay Chris. Di na siya lumingon pa. Wait, pag-usapan natin to, Athena. I'm sure you know I have a reputation to protect. That you was nothing to me. Take this card as compensation. Ayoko may makakaalam sa nangyari sa atin. Hinagis nito ang isang gold card sa sahig at huminto iyon sa kanyang paanan. Isang gold card na tanging mga angheles lang ang meron. Kung paano siya nainsulto sa mga sinabi ni Doña Juana, siya ring insultong naramdaman niya sa sinabi at kinawa ni Sir Chris ngayon. Sadyang ganoon ang mga mayayaman. Tingin nila sa mga mahihirap, basura. Hindi po ako bayarang babae, sir. Mapait niyang sabi na tinitimpi ang galit. I don't care. Gusto ko lang makasigurado.
Isa pa, ayoko na dahil sa nangyari sa atin. Mag-resign ka sa trabaho. You know I need you for this job. But I need to clear one thing to you, Athena. Wala akong pananagutan sa nangyari sa atin. I was drunk. Tama na ho, sir. Putol niya sa sinabi nito sa matigas na boses. Wala man lang ba itong pakiramdam? Or wala man lang ba itong pakialam sa nararamdaman niya? Hindi niya rin naman ginusto ang nangyaring ito. Lasing din siya. Nahinto ito sa pagsasalita. Napabuntong hininga. At para matapos ng lahat, kinuha niya na lang ang card at walang lingon na tuluyang umalis sa lugar na iyon. Mabuti at wala na si Doña Juana. Maaaring umalis na rin ito. Patong-patong ang problema ni Athena ngayon. Paano niya to sasabihin kay Eric? Noon pa sinabi na ng boyfriend niya na mag-resign sa trabaho dahil wala itong tiwala sa amo niya. Tila walang gagawing mabuti sa kanya. Pero dahil kailangan niyang trabahong ito, ay sinuway niya si Eric. At ngayon, napahikbi si Athena dahil sa emosyon. Hindi niya mapigilan ang luha ng maalalang sinabi ni Chris kanina. Lalo na nang nanggagalaiting si Doña Juana. Panay ang ring ng cellphone niya at salita na tumatawag sa kanya si Mama at Eric. Dagdagan pang masakit ang ulo niya dahil sa nainom. Tahimik siyang umiiyak sa loob ng taxi. Hindi niya na pinansin ang tawag ni Numan sa dalawa. Sa halip na umuwi sa bahay, dumiretso siya kina Babes, ang best friend niya. Sakto at nasa bahay pa ito. Call center agent kasi ang kaibigan niya. Oh, ba't ganyan ang ayos mo? Nag-away na naman ba kayo ni Eric? Umagang-umaga. Bungad nito, saktong pagbukas ng pinto. Mag-isa lang si Babe sa bahay na binili ng afam nitong boyfriend na nasa US ngayon. Agad siyang tumuloy. Hindi kami nag-away ni Eric. Mas malala pa doon na nangyari sa akin. Wika ni Athena at problemadong umupo sa mahabang sofa bago pa man siya anyayahan ni Babes. Pinag-cross nito ang dalawang braso sa harapan. Kung ganon, ano? Naiyak siya habang ikinikwento kay Babes ang nangyari sa kanila ni Sir Christopher. At katulad nga ng inaasahan ni Athena, ay nagulat din ito. Nasapo ang bibig, nalaki ang mga mata, at awang ang mga labi habang siya humihikbi at di pa alam ang kanyang gagawin. Tahimik siyang umuwi sa kanila matapos ikalma ang sarili kina Babes. Wala siyang planong pumasok sa trabaho ng araw na yon. Pinag-iisipan niya nga kung papasok pa ba uli matapos ang namagitan sa kanila ni Sir Chris. Di ayaw niya nang makita si Sir Chris, lalo nang mapagmaliit nitong ina. Uwi pa ba to ng batinong babae ha? Athena! Ang paalam mo sa akin 10:00 ka lang ng gabi sa event ng amo mo. Pero heto, 10:00 na ng umaga. Galit nang nakaabang si Mama sa pinto ng aming bahay pagdating niya. Matalim na nakatingin sa kanya. Malakas ang boses nito. Ma! Problemado niyang usal, parang maiiyak. Nanlalaki ang mga mata nito. Kahit galit, di siya natiis na nilapitan at hinatak papasok sa loob ng bahay. Napansin ito marahil na may hindi magandang nangyari sa kanya kagabi. Pwede ba? Huwag mo na ako pag-isipin. Kahit si Eric tinawagan na ako kanina at nag-aalala sa'yo. Hindi mo daw sinasagot ang tawag niya. Muli itong nagsalita. Naiinis na naman ito at namewang pa sa harap niya. Ma, nalasing po ko kagabi at may nangyari sa amin ni Sir Chris. Lakas loob niyang sabi sa ina. Kahit na alam niyang hindi nito iyon magugustuhan. Datigagal si Mama. Malakas na lumagapak ang pisngi niya sa lakas ng sampal nito matapos makabawi ng pagkagulat. Dama ni Athena ang pamamanhid ng pisngi. Tila nabingi sa lakas ng sampal. Anong kahihiyan ang ginawa mo? Hindi mo ba alam na may boyfriend ka? Nababaliw ka na ba ha, Athena? Isa pang sampal ang tumama sa pisngi niya. Sapo ang pisngi na napaluha si Athena. Ma, hindi ko ginusto ang nangyari sa amin. Hikbi at napaatras siya. Pinalakihan siya nito ng mga mata. Oo, hindi mo ginusto. Pero hindi ka nag-iingat, Athena. Kilala mo bang mga Angeles? Mayayaman sila. Yuyurakan lang nila ang pagkatao mo. Katulad na nangyari sa akin. Nadisgrasya ng amo. Nasaan na tayo ngayon? Umiiyak si Mama sa sobrang galit.
Nanggagalaiti ito. Dinuro siya. Gigil na gigil at gusto na muli siyang saktan. Pero pigil nito ang sarili. Palagi nitong ipinapaalala sa kanya ang naging sitwasyon ni Mama noon. Na in love ito sa isang mayaman. Hindi lang mayaman, kundi isang presidente. Pero kahit kailan, hindi siya kinilala bilang isang anak ng ama. Tinanaw niya ito mula sa malayo. Masaya na kahit papaano, nasilayan ito kahit na hindi makausap. Simula pagkabata niya, nasanay siyang pinanonood ito sa telebisyon. Hindi makalapit dahil gwardyado ang malaking bahay nito at mahirap itong hagilapin. Oo, kung tutuusin, mayaman sila. Mas mayaman pa kay Sir Chris. Yun ay kung pinanagutan ng ama niya ang kanyang mama. Subalit may ibang asawang kanyang ama. Kabit ito. Bagay na ikinakatakot itong mangyari din sa kanya. Yun kaya ito galit na galit ngayon at nauunawaan niya yun. Habang galit na galit si Mama, pumarada ang motor na gamit ni Eric. Kilala niya ang busina nito, kaya alam niyang siya yun. Napasulyap si Mama sa gawin niya. Nagpahid ito ng luha at kinalma ang sarili. Mabilis siyang tinalikuran matapos sabihing bubuksan ang pinto. Tumalikod siya upang tunguhin ang kwarto. Hindi pa siya handa na magkaharap sila ni Eric. Pero hindi niya ito mapipigilan. Kagabi pa ito tumatawag at tatad ng mensahe ang inbox niya at ni isa sa message nito wala pa siyang nire-replyan. Naligo siya at nagbihis. Kinatok pa siya ni Mama na bilisan dahil papasok sa trabaho si Eric sa umagang yon. Paglabas niya ng kwarto, mabilis siyang nilapitan ng lalaki. Hinawakan ang kamay niya habang hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Anong gagawin niya? Sasabihin ba niyang nangyari sa kanila ni Sir Chris? Ipaghahanda ko kayo ng almusal. Sabi ni Mama at tinalikuran sila. Alam niyang umiiwas ito. Hinila siya ni Eric paupo bago sunod-sunod ang naging tanong nito. Isa na doon kung bakit hindi siya nakauwi. I'm sorry, nalasing ako kagabi. Kaya kinabibis ako nakitulog. Pagsisinungaling ni Athena, as if tanga si Eric na paniniwalaan siya. Pero umaasa siyang hindi nito malaman ng totoo. Hindi pa siya handa. Mahal niya si Eric. Ayaw niyang mawala ito. Alam ni Athena sa sarili na hindi nito matatanggap kapag nalamang binasag ni Sir Chris ang pagiging inosente niya. Pero bakit di mo man lang ako tinawagan para masundo kita? Kay bibis ka pa dumiretso. Pwede ka naman umuwi dito sa bahay. O di kaya sa bahay ko. Bakit sa best friend mo pa? Nagtataka ito. Nawalan siya ng imik. Binabayo ng kaba ang dibdib niya. Natatakot siya. Pasensya ka na, Eric. Masakit ang ulo ko. Pwede bang wag muna tayo mag-usap ngayon? Halatang umiiwas siya sa mga tanong nito. Di siya sanay na magsinungaling kay Eric. Ayaw niyang ni katiting ay magkaroon ito ng pagdududa. Mahal siya ni Eric. Ni minsan, hindi siya sinaktan nito. Kaya ayaw niya ding masaktan nito. Napabuntong hininga si Eric na di makuha ang gustong sagot mula sa kanya. Okay, magpahinga ka. Wala ka bang pasok? Dito ko tutuloy mamaya pag out ko sa trabaho. Sabi na lang nito. Ramdam niya ang mainit itong palad sa balikat niya at humaplos iyon pababa sa palad niya. At dinala sa labi ng lalaki ang kamay niya at hinagka niyon. Napapikit si Athena. Kinain ng konsensya. Papasok na ako. Magkita tayo mamaya. I love you. Mahinang pinisil nito ang pisngi niya bago marahang inilapat ang labi nito sa kanya. Humiwalay lang nang maramdaman si Mama na palapit. Tumayo na si Eric. Tita, aalis na po ako. Eric, kumain ka na muna. Uwi ka ni Mama. Hindi na po tita, gusto ko lang talaga makita si Athena. Magalang itong nagpaalam kay Mama bago siya nilapitan at pinisil pa ang palad niya. Wala siyang naging kibo. Bumagsak lang ang balikat niya nang makalabas si Eric sa tarangkahan ng kanilang bahay. Kumain ka na Athena bago ka matulog. Utos ni Mama na galit pa rin sa kanya. Sa bagay, sino bang matutuwa? Sumubsob siya sa kanyang kama nang marating ang kanyang salid. Wala siyang ganang kumain. Ang gusto niya lang ay umiyak at pagsisihan na nagawang kasalanan kay Eric. Naaawa siya sa nobyo niya.
2 araw ang lumipas, nakahilata si Athena sa kama. Walang imik, walang gana sa buhay. Ayaw niyang bumangon hanggang ngayon na di pa rin siya pumapasok sa trabaho. Ang messenger niya, puno na ng tawag ni Sir Chris at mensahe. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya nang puntahan siya ng amo dito sa kanyang bahay. Saktong wala si Mama, na di alam niya kung saan ito pumunta. Maaaring nasa palengke. Napatitig siya sa di inaasahang panauhin. Di niya akalaing makikita si Sir sa tapat ng bahay namin. What's the problem? Why haven't you come to work? Kailangan pa kitang puntahan dito. May iritasyon ng boses ng nakapamulsang lalaki. Pinagpapawisan ng noon ito at namumula ang buong bukas sa init dahil natagalan bago niya ito pinagbuksan dahil di niya naman alam na si Sir Chris pa lang nag-doorbell. Anong nakain ito at pinuntahan pa siya dito sa bahay? Masama niya itong tiningnan. Mas malamig pa sa yelo niya itong kinausap. Sir, I'm sorry. Magre-resign na po ako. Sabi niya. Palagi mo, papayagan kita. Inis nitong react. Wala po kayong magagawa. Nagulat siya nang hilahin ito papasok sa loob ng bahay. Di alam ni Athena ang pinaplano ng lalaki. Itinulak siya nito hanggang sa kwarto. At nanlaki pa ang kanyang mga mata nang dalhin siya nito sa banyo. Sir, sandali lang. Pilit siyang kumawala, ngunit di niya kaya ang lakas nito. Kinilabutan na lang siya nang bumuhos ang malamig na tubig mula sa shower at naglanda sa katawan niya. Napasingha pa siya sa lamig. Take a shower and get dressed. I'll wait for you outside. Pag di ka lumabas ng 5 minuto, then you know what happened next. Galit itong saad at inirapan pa siya bago tinungo ang pinto saka lumabas. Masama niya itong sinundan ng tingin habang dama pa niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Gusto niya itong batuhin ng malaking bote ng shampoo para makaganti man lang sa damage na nagawa nito sa kanya. Nag-alala tuloy siya sa pag-aakalang hahalayin siya nito. Thanks God at hindi naman pala. Binilisan niya nalang maligo. Alam niyang sa ayos nito ngayon, hindi ito nagbibiro. Nawala ang suplado nitong aura pagkakitang naka-office suit na siya paglabas ng kwarto. Nagpadala na lang siya ng messages kay Mama para hindi ito magtaka na wala siya sa bahay. Idinaan siya ni Sir Chris sa restaurant na ipinagtaka niya at nag-order ng maraming pagkain. Sir, wala akong gana. Kayo na lang ang kumain. Wika niya rito. Masama siya nitong tiningnan. Acting like that doesn't suit you, Athena. Di porke may namagitan na sa atin, pag-iinarte ka na. Marami kang gagawin sa office and you might regret it if you don't eat enough. Suplado nitong wika. Inirapan niya ito. Hindi ako nag-iinarte, sir. Ganyan po ba kasamang ugali ninyo? Walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pinilit niyo akong pumasok sa trabaho. Tapos ngayon, pipilitin niyo akong kumain. Sino po ba kayo sa akala niyo? Di na siya nakapagtimpi at naiinis niyang sita. Natigilan ito na patitig sa kanya. Alam ni Athena na naiinis ito ngayon, pero higit siyang mas naiinis rito. Nakipagtagisan pa ito ng titig sa kanya, pero hindi siya nagpatalo sa amo. Okay, fine. Kung ayaw mong kumain, ipapabalot ko na lang to. Kainin mo na lang sa office. Tinawagan ito ang staff ng restaurant at siya nauna sa kotse ng lalaki. Masama pa rin ang loob niya sa nangyari. Hanggang ngayon, di pa niya nasasabi kay Eric ang nangyari. Wala siyang lakas ng loob. Tama si Mama. Kasalanan niyang nangyari dahil hindi siya nag-iingat. Siya ang talo rito. Ang nakakainis pa, walang konsiderasyon ng lalaking nakagalaw sa virginity na matagal niyang inireserve para sa lalaking pakakasalan. Sa kotse, di siya umiimik habang idinidiscuss ni Sir ang mga gagawin niya sa opisina. Pagdating niya, diretso trabaho. Ganon din ang lalaki. Nag-attend ito ng meeting. Pagkatapos ay umalis sila saglit at may pinuntahang new investors ng lalaki. 2:00 na sila nakabalik sa office. Saka pa nakapag-lunch. Pero dito sa table niya pumuesto, kung di pa nilapitan ni Sir, di ito mapapansin. I have something important to tell you after we eat. Una itong bumasag sa katahimikan sa pagitan nila.
Kung tungkol na naman sa nangyari sir nung isang gabi, pwede bang kalimutan na natin yun? Ayaw kong makarating kay Eric ang issue. Sabi niya, di man lang ito sinulyapan at patuloy na kumain. Ngayon lang kasi siya tinabla ng gutom. Who's Eric? Tanong nito. Boyfriend ko. Tipid niyang tugon. Good, yun din kasi ang sasabihin ko. Ayaw kong malaman ni Denise ang nangyari sa atin. Wala siyang pakialam sa sasabihin nito, kaya hindi siya umimik. Kilala niya rin si Denise. Girlfriend ito ni Sir Chris. Pareho silang may ibang karelasyon, kaya pareho sila ng problema. Pero siya pa rin ang talo, dahil wala namang nawala sa lalaki. Paglabas niya ng trabaho, nakangiting sinalubong siya ni Eric. Nakaparada na ang motor nito sa labas ng gusali na pinapasukan niya. Nakangiti, halatang masayang nakita siya. Saktong paglabas din ni Sir Chris, kaakbay ang kasintahan galing sa loob. Masaya ang dalawa habang nagkukwentuhan. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata habang palapit siya kay Eric. Makahulugan na naging titig nito. May warning. Mabilis niyang binawi ang mga mata sa lalaki bago sinalubong ang papalapit na nobyo. May ipapakita ko sa iyo, Athena. I'm sure matutuwa ka. Excited na sabi ni Eric habang inaalalayan siyang pasakay sa motor. Wala itong nahalata sa kilos niya. Buo pa rin ang tiwala sa kanya ng lalaki. Tumangulang siya at hindi naman interesado. Basta sa kanyang pakiramdam, wala siyang kwentang girlfriend. Sinungaling at maduming babae. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Dumiretso sila sa sinasabi nitong ipakikita sa kanya. Bukod sa bakanting lote na kanilang pinuntahan, ay wala na siyang ibang nakita. Anong ginawa natin dito? Tanong niya sa lalaki. Bumaba ito sa motor at tinanggal ang suot na helmet. Seryosong tiningnan siya ni Eric. Nabili ko ng loting to, Athena. Bahay na lang ang kulang. Dito tayo titira. Bubuo ng pamilya. Emosyonal nitong sabi. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natulala at nakadama ng awa kay Eric. Nanikip biglang dibdib niya at naghabula ng kanyang mga luha. Anong problema? May nasabi ba ako masama, Athena? Nag-aalala nitong tanong. Mabilis niya itong niyakap. Eric, sorry. Pero sa tingin ko, hindi na ako karapat-dapat para sa'yo. Hirap niyang sabi na ipinagtaka nito. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong nito. Doon ay napahikbi siya at ipinagtapat ang nangyari sa kanila ni Sir Chris noong isang gabi na pareho silang lango. Naisip niya kasing sabihin na lamang sa lalaki ang lahat kesa araw-araw siyang nakukonsensya at natatakot na malaman ito. Alam ng Diyos na di niya ginusto ang nangyari, kundi wala lamang siyang magawa. Natulala si Eric na nakatitig lang sa kanya. Titig na halatang na-disappoint. Nasaktan siya na mag-aya itong umuwi at inihatid siya sa bahay. Sa kawalang paalam na umalis, basta lang siyang ibinaba. Parang nadurog ang puso niya sa naging reaksyon nito. Bakit hindi nagalit si Eric? Mas matatanggap niya pa yon kesa manahimik. Di wala siyang narinig na kung ano mula rito na mas lalong mas masakit para sa kanya. Isang buwan nang lumipas, dama niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Yun bang sa tuwing may maaamoy siyang niluluto ni Mama, naduduwal siya kagaya ng umagang yon. Tinitigan niyang nakahain sa harap ng mesa. Pero wala siyang gana. May iba siyang nais kainin. Something na maasim. Basta, naglalaway siya. Umupo ka na, anak. Napapansin ko nitong mga nakaarang araw. Hindi ka nag-aalmusal bago pumasok sa trabaho. Puna ng kanyang ina. Tiningnan din siya nito. Namumutla ka yata. Puna pa nito. Hindi siya umimik. Nanatili itong pinanood habang nagtitimpla ng kape. Nga pala, hindi ko na rin nakikitang pumupunta si Eric dito. Nag-away ba kayong dalawa? Dagdag nitong tanong. Gumuhit ang matinding kirot sa puso niya nang maalala si Eric. Simula nang sabihin niya ang nangyari sa kanila ni Sir Chris, hindi na siya nito sinusundo sa work. Wala ni tawag or text, kaya siya na mismo ang pumunta sa bahay ng lalaki para sana kumustahin ito pagkatapos ng 2 linggong paninikis sa kanya. At hindi niya inaasahan na
Madadatnan sa bahay nito. May babaeng kasama sa ibabaw ng kamang lalaki at nagsasalo sa init ng katawan ng dalawa. Itinulo siya sa kinatatayuan pagkakita kina Eric at Melanie na kaibigan nito. Eric? Tanging nasambit niya noon, kaya natigil ang ginagawa ng dalawa at napatingin sa gawin niya. Sobrang sakit. Gumanti ito sa ginawa niya. Kaya noong mga oras ding yun, tinapos niya ng lahat sa kanila ni Eric. Wala itong narinig na panunumbat mula sa kanya. Dahil aminado siyang sa relasyon nilang dalawa, ang may pagkukulang ay siya. Naayos siyang nakipaghiwalay bilang naging mabuting nobyo at sa tagal nilang dalawa, wala siyang natatandaang sinaktan siya nito, kundi ngayon lang. Ma, wala na po kami ni Eric. Sagot niyang nasasaktan. Natulala itong nakatingin sa kanya. Sinamantala niya yun upang magpaalam papasok ng trabaho dahil wala siyang balak kumain. Sa taxi, tumulo ang luha niya. Masakit pa rin ang nangyari sa kanilang dalawa ni Eric dahil may maganda silang pangarap. Pero ang pangarap na yun ay nasira lang ng isang pitik ni Sir Chris. Miss, nandito na tayo. Pukaw ng taxi driver. Di niya na halos napansin yun dahil sa pagluha. Hanggang ngayon, masakit isipin na wala na ang lalaking iningatan siya ng sobra. Naisip niyang swerte ni Melanie kay Eric. Hangad niyang maging masaya ang dalawa. Habang siya, Miss. Bumaba na siya nang marinig na muli ang boses ng driver. Nilingon pa siya nito at umiling pagkakitang umiiyak siya. Ay nako, isa na naman na biktima ng gwapo. Kasi naman miss, ang kilig niya sa gwapo eh. Kapag iniwan kayo, iiyak-iyak. Nag-aasar ang boses ng nakatawang driver. Masama niya itong tiningnan at binayaran ng patak ng metro. Tama ka, gwapo ang rason kung bakit ako umiiyak ngayon. Buwelta niya rito at tuluyang lumayo. Tumawid ng overpass duro, diretso sa gusaling pinapasukan. Pagdating sa opisina ni Sir Chris, agad niyang hinarap ang trabaho, di na pinansin na naglalampung ang magkasintahan. Ang kapal ng muka, at dito pa sa office nagtsuktsakan, pwede namang sa hotel. Di kaya sa malaking bahay ni Sir Chris. Hindi naman pala tigang itong si Sir. Pinakailaman pa siya ng gabing yon. Pasado 9:00 na nang umalis ang babae kasama si Sir. Kalahating oras itong nawala at pagbalik, dumiretso sa mesa niya. May ipinatong itong plastic galing fast food chain. I know you haven't eat yet. Sabayan mo na ako. Wika nito at pinatay ang computer sa harapan niya para hindi na niya ito matanggihan. Walang emosyon niya itong tiningnan sa mga mata. What? Painosente nitong tanong na mas ikinaiinis niya lalo. Di siya sumagot na ibinaling ang mga mata sa plastic na nasa kanyang harapan. Bigla kasing kumalamang sikmuran niya sa mabangong singaw ng amoy na sumuot sa ilong niya. Amoy sauce ng fried chicken. Mas lalo siyang natakam nang buklatin iyon ni Sir. Pahila na inilapit ang swivel chair sa harapan ng mesa niya at doon ito pumwesto. May overtime tayo mamaya, kaya kumain ka ng marami. Huwag ka mag-alala. Ihahatid kita pa uwi. Sabi nito, hindi siya umimik na nilantaka ng pritong manok. Basta napakasarap noon sa panlasa niya. Marahil nga'y gutom na siya. Ginawa pa niyang sabaw ang mabangong sauce. Naubos niya pa ang extra rice na inilagay ni Sir Chris sa box ng chicken na ginawa niyang plato. Di na niya alintana na kanina pa pala siya nito pinagmamasdan at natutuwa yatang magana siyang kumain. Or nagulat dahil batakaw siya sa mga sandaling yon. Na di mapigil ang dumighay. Salamat sa pagkain, sir. Sabi niya sa lalaki matapos nilang kumain. Nilinis niya ang kalat sa mesa bago tumayo upang itapon sa basurahan ang mga plastic at tissue na ginamit nilang dalawa. Pero di niya alam kung bakit bigla siyang nahilo pagtayo. Napahawak siya sa sentido nang bigla na lang nagdilim ang paligid at di niya mapigilang mabuwal sa mismo niyang kinatatayuan. Athena! Dinig niya ang nag-aalalang boses ni Sir Chris at ang malakas nitong mga bisig na sumalo sa kanya bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa ospital siya nagising at kita niyang kausap ni Sir Chris ang isang doktor. Mabilis siyang bumangon at
Nag-aalalang tumingin sa dalawa. Medyo kinabahan sa di mapintang muka ng boss niya. Huwag naman sana na maging totoo ang nasa isip niya ngayon. Congratulations, Mrs. Angeles. You're pregnant. Nilitian siya ng doktor matapos lumingon sa gawin niya at mapansing nagkamalay na. Napalunok si Athena. Hindi malaman ang gagawin. Pakiramdam niya sa mga sandaling yon ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Paano na? Wala silang imika ni Sir Chris habang pauwi. Alam niyang hindi nito gusto ang pagdadalang tao niya. Napagkamalan pa siyang asawa ng lalaki kanina. Hindi man siya panagutan ni Sir Chris, wala siyang pake. Kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Hindi niya ito kailangan. Pagdating sa office, diretso siya sa trabaho. Total, okay naman ang pakiramdam niya. Matapos uminom ng gamot para sa hilo na ibinigay ng doktor. Pasulyap-sulyap lang si Sir Chris sa kanya habang nasa trabaho sila. Pero walang anumang nanula sa bibig nito tungkol sa pagdadalang tao niya. Pagdating ng 5:00, pinauwi din siya nito para makapagpahinga at baka makasama raw sa dinadala niya. Athena, yung tungkol sa bata. Huwag ka mag-alala, sir. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Putol niya sa sasabihin nito. Nasa loob sila ng kotse at ihahatid siya nito pa uwi. Kahit na tinanggihan nito ay nagpumilit pa rin ito. Saglit itinabi ni Sir ang sasakyan matapos niyang sabihin yon sa katumingin sa gawin niya. Of course, I will take the responsibility. Ano na lang sasabihin ng ibang tao when they find out that you got pregnant at hindi kita pinanagutan. But still, hindi pwedeng malaman ni Denise ang tungkol dito. Do you understand? Gusto niyang mapamura sa sinabi ni Sir Chris. Sa huli, reputasyon pa rin ito ang mahalaga kesa sa nararamdaman niya. Mariin niyang pinihit ang seradora ng sasakyan bago bumaba. Kinamumuhian niyang lalaking to. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa lalaking ito pa niya, naibigay ang kanyang puri. Athena! Dinig niyang malakas na sigaw ni Sir Chris habang mabilis ang mga hakbang. Di niya pinansin na lumabas ng sasakyan at hinabol pa siya nito upang pigilan sa braso. Pero marahas niyang binawi yon bago ito malakas na sinampal. Dama niya ang pagkatigagal nito. Hindi na rin mapigilan ng masaganang luhang naglanda sa pisngi niya nang harapin ito. Sobrang naiinis na talaga siya rito. Pwede ba, sir? Pabayaan mo na ako? Dahil sa buwisit na nangyari sa atin hindi ko naman ginusto. Nawala ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Iniwan ako ni Eric. Pagkatapos, nagbunga pang ginawa mo sa akin. Pagkatapos, insulto lang ang matatanggap ko mula sa'yo. Malakas na sigaw niya rito na may kasamang duro. Naninikip ang dibdib niya kaya isinigaw ang emosyong nararamdaman niya. Gusto niyang pagsusuntukin ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kasabay nito ang unti-unti siyang kumalma. Kaya ang hagulhol ay naging hikbi na lang. I resign at simula ngayon, ayoko na makita pang pagmukha mo. Please lang, sir. Pabayaan mo na ako. Pagmamakaawa niya rito at mabilis na tumalikod. Pero hindi siya nagtagumpay. Mabilis siya nitong pinigilan sa braso at naramdaman niya na lang sa isang iglap na yakap na siya ni Sir Chris. I'm sorry. Dinig niyang bulong nito at hinaplos ang likod niya. Mag-usap tayo, pero wag dito. There's a lot of people here someone might recognize us. At baka rating to kay Dad. Mahinahon ang boses ni Sir Chris at pinahid ang luha niya. Ano to? Pambawi sa insulto na tanggap niya rito? Napasunod na lang siya nang hilahin ito pabalik sa loob ng kotse. Ito na rin ang nagkabit sa kanya ng seatbelt, tahimik na nag-drive at huminto iyon sa mataas na gate ng bahay ni Sir Chris. Bakit dito mo ko dinala? Tanong niya. Walang makakakita mag-uusap tayo dito. Bumaba muna ito at umikot sa kabilang bahagi ng kotse bago siya sinagot. Dito sa bahay ni Sir Chris, may nangyari sa kanila. Kaya hindi nito mapigilang manumbalik sa kanyang alaala ang gabing dinala siya nito sa lugar na iyon. Pakiramdam ni Athena pagpasok nila sa bahay nito, anumang maging desisyon ni Sir Chris ay siyang masusunod. Dahil pakiramdam niya, ngayon pa lang, hawak na nito ang buong pagkatao niya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa,
Humarap ito kay Mama. Ayon na rin sa kagustuhan ni Sir Chris. Ito na rin ang nagtapat na buntis siya. Ang ipinangako ni Sir Chris kay Mama ay secret marriage lang. Kahit magulang ni Sir Rai, hindi alam. Ang nais lang nito ay mapanugutan ang batang nasa sinapupunan niya at hindi maging bastardo. Pero tinago naman siya nito bilang asawa at patuloy itong nakikipagrelasyon kay Denise. Nanatili siyang sekretarya ng lalaki para hindi mahalata ng mga tao sa paligid. Inihahati din siya nito tuwing uwian. Sinusundo sa umaga. Sabi nito kapag malaki na ang tiyan niya, saka siya hihinto sa pagtatrabaho at titira kasama nito. Anak, hindi sa kine-question kita pero hindi ba dapat ipinakikilala ka ni Chris sa mga magulang niya bilang asawa? Isang gabi matapos siyang ihatid ng lalaki sa bahay, ay wika ni Mama. Malungkot niya itong tiningnan. Ma, sa tingin niyo ba, magugustuhan ako ni Doña Juana? Isa lamang akong basura sa paningin niya. Nasasaktan niyang wika. Naiiyak itong lumapit sa kanya, damang awang-awa sa kalagayan niya. Bakit ba pumayag ka? Kaya naman nating buhayin ang bata kung ayaw kang panagutan ng lalaking yon. Anak, wag ka na lang sumama kay Chris. Nag-aalala ako kapag nalaman ni Doña Juan ang lahat tungkol sa inyo ng anak niya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Dapat pa lang sa una, ipinakilala ka na sa mga magulang ni Chris. Nang sa ganon, hindi ako nag-aalala ng ganito. Sabi ni Mama. Yun din ang iniisip niya. Alam niyang itatago niya sa lahat ng mga nakakakilala kay Sir dahil ikinahihiya siya nitong maging asawa. At si Denise ang totoong mahal nito. Pero nangyari na. Hindi na mababago ang lahat. May usapan na sila. Siguro, kapag hindi na talaga niya kaya, saka siya lalayo at tuluyang hindi na magpapakita pa sa lalaki, dala ang kanilang anak. Pikit matang tinanggap ni Atina ang mga nangyari sa paligid niya. Umakto siyang manhid, bulag at bingi habang nasa tabi ni Christopher. Wala siyang magawa sa mapait niyang kapalaran. Parusa ba to sa kanya sa isang gabing pagkakamali? Sa tuwing madadatnan niya sina Denise at Chris sa loob ng office na gumagawa ng milagro, ay siya na lang ang umiiwas. Iniisip niya na lang na di siya asawa. Nakatulad pa rin ng dati na isa lamang siyang hamak na sekretarya. Good morning, si Chris. Where is he? Tanong ng babaeng nasa harapan niya, suot ang isang maiksing bestida. At may kung anong kumikinang sa damit. Sinulyapan niya ito pero saglit lang. Kahit di niya tiningnan kung sino ang nagsalita, kilala niya ang boses nito. Nasa meeting, ma'am. Mahina niyang tugon. Umirap ito bago siya sinuyod ng tingin. Can I ask you something? Medyo mataray ang boses ni Denise. Go ahead, ma'am. Wika niya, seryoso. Tiningnan nito ang mga daliri niyang nagtitipa sa keyboard ng computer. Pansin ito ang gold wedding ring na suot niya. Nagkakahalaga lang naman kasi iyon ng 500,000. Kaya sino ba naman ang hindi magugulat? Kung si Babes nga, hindi makapaniwalang kasal na siya kay Chris at hiwalay na kay Eric. Ganun kabilis ang nangyari sa kanya. Pero anong silbi ng mahal na wedding ring kung sakit sa kalooban naman ang kapalit nito? Are you married? Nakataas ang kilay nitong pag-uusisa. Maganda nga, marites naman. Ano naman kung kasal siya? Pakialam nito. Sa bagay, si Sir Chris lang naman kasi yon na boyfriend nito. Ang nakakapagtaka, matagal na siyang nakikita ni Denise na pakalat-kalat lang sa opisina ng boyfriend nito. Pero ngayon lang yata ito naging interesado sa kanya. It's none of your business, ma'am. Kay Sir Chris lang po kayo dapat may pakialam. Mabait niyang sabi rito. Mahina itong tumawa. I'm just curious. Sino naman ang lalaking kaya magbigay sa'yo ng expensive ring? Nag-iinsulto ang tono nito. Alam niya namang maliit din ang tingin nito sa kanya. Ang sarap nitong sampalin. Pero syempre, si Chris ang makakalaban niya pag ginawa niya yon. Tiyak na hindi nito gugustuhing mabahira ng madumi niyang kamay ang magandang mukha ni Denise. Kaya nga po, ma'am, wag niyo nang alamin. Baka di po kayo makatulog kapag nalaman niyo kung sino po yon. Pabiro ang tono niya na ikinainis ng babae. Masama siyang tiningnan nito. Ramdam niya ang tinitimping inis.
Denise Iha, is that you? Bungad ng isang ginang mula sa pinto ng opisina ni Sir Chris. Kinabahan pa siya nang makita si Doña Juana at magtagpo ang titig nilang dalawa. Hi tita, hinihintay ko si Chris. Nasa meeting pa. Mabuti po at dumating kayo. Medyo bored na nga po ako eh. Maarteng sabi ni Denise at sinalubong ang besuwang may edad na babae. Matapos siyang tapunan ng masamang tingin ni Doña Juana sa kanyang pwesto, ay inaya kaagad ni Tuwang kaparehong masamang ugali patungo sa sofa. Di niya pinansin ang masayang pag-uusap ng dalawa. Pero sadyag, pinaririnig ni Doña Juana ang pinag-uusapan ng mga ito. Dinig niyang may gagawin na malaking event sa mansyon ng mga Angeles bukas ng gabi at marami nga daw kilalang tawang, dadalo at mga bigatin pa. At ang special na bisita ay si Denise kasama ni Sir Chris. Wala siyang balak dumalo at lalong wala siyang pakialam sa event na yon kaya deadman na lang siya. Di nagtagal, dumating ang hinihintay ng dalawang babae. May pagdududa pang tiningnan siya ni Chris. Nag-aalala na baka ibuking niya. Inaya nito ang dalawang babae patungo sa labas ng opisina at di niya alam kung saan pupunta ang mga ito. Di naman ugali ng lalaki na ipaalam sa kanya ang bawat lakad nito. Isa pa, hindi niya rin trabahong pakailaman ang buhay nito kahit na mag-asawa pa silang dalawa. Halos 1.5 oras na wala si Chris bago bumalik sa opisina na nag-iisa. Dama niyang pananakit ng balikat at balakang sa matagal na pagkakaupo. Are you okay? Nahimigan niyang pag-aalala sa boses ni Sir Chris. Hindi niya ito pinansin. Muli siyang bumalik sa trabaho kalaunan ay nilapitan siya nito. Umupo ito sa harapan niya at kinuha ang kanyang kamay. Sorry kung kailangan mo maipit sa sitwasyon ko. Mahal ko si Denise. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sana maunawaan mo kung bakit kailangan ilihim natin ang relasyon na to. May pakiusap ang boses ni Sir Chris habang dinadama ang palad niya. Dinawi niya yon dahil sumulok ang dugo niya sa narinig at masama niya itong tiningnan. Sir, tanggap kong sunod-sunuran ako sa iyo ngayon. Pero may hangganan ang lahat ng to. Hindi mananatiling lihim ang tungkol sa atin. Balang araw, matutuklasan ni Denise na mag-asawa tayo. Anong plano mo sa kanya? Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Oras na madamay ang anak ko dito. Kahit kailan, hindi mo na kami makikita pa. Inis siyang tumayo at iniwan ito sa harapan ng computer. Tinungo niya ang banyo at doon niya ibinuhos lahat ng inis kay Sir Chris. Inisip niyang pinagsisisi pa ang pader habang umiiyak. Hindi siya nagsiselos kay Denise dahil wala naman siyang pagtingin kay Sir Chris. Pero malaking insulto para sa kanya ang ginagawa nito. Paglabas niya sa banyo, wala ang lalaki. 5:00 na rin kaya naghanda na siya pauwi. Kalmado na siya at nakapag-retouch. Wala nang bahid sa mukha niya ng pait at luha. Nilinis niya ang magulong mesa at isinlansan lahat ng files na kailangan pa dapat asikasuhin. Pero nakakapagod ang maghapong yun. Gusto niya nang magpahinga. Maaaring nasa ibang department si Sir kaya di niya na ito hihintayin at uuwi na siyang mag-isa. Isinukpit niya ang bag. Palabas na sana siya ng office ni Sir at sakto namang pagbukas ng pinto. Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa kanya. Maaliwala sa mukha nito kahit na seryoso. Natigilan ito na nakatingin sa kanya ng matagal na tila ba sinisino siya. Saglit nitong sinulya pa ng suot na mamahaling relo bago ngumiti. Ngiting umabot sa mga mata. Lumabas ang mapuputi nitong ngipin na tila pang commercial ng toothpaste. Di kaya magawang ibaling ang titig. Para siyang naparalisa sa kinatatayuan. Naalala niya bigla si Eric. Kasing tangkad nito ang dati kong nobyo. Mas gwapo lang ang nasa harapan niya at halatang nananalaytay sa dugo ni Tuwang, isang Angeles. Dahil nahahawig ito kay Sir Chris. Are you Christopher Secretary? Tanong ng lalaki sa kanya. Buo ang boses at malambing. Rafael? Bulalas ng boses ni Chris sa kanilang likuran. Galing ito sa kabilang pinto. Dabaling pareho ang tingin nila sa nagsalitang lalaki. Ngumiti ang panauhin at sinalubong ang bagong dating. Excuse me, mauna na po ako.
Tango niya sa dalawa dahil di naman siya kasali sa usapan, kaya mas pinili niya na lang na magpaalam. Ipinakilala sa kanya ni Sir Chris si Sir Rafael na kapatid nito. At siya, ipinakilala lamang nitong sekretarya sa halip na asawa. Hindi na siya nagtaka. Pinigilan siyang umalis ni Sir Chris at inutusang ipagtimpla ang dalawa ng kape. At sino ba naman ako para suwayin ang lalaki? Isang utusan lang naman siya nito. Pagod siyang humilata sa kama pagdating sa bahay. Wala si Mama. Nagpadala lamang ito ng mensahe na huwag nang hintayin kumain mamayang hapunan. Pero dahil sa pagod niya, ay nakatulog agad siya ng mahimbing at 8:00 na ng gabi nagising. Dinig niya ang ugo ng isang sasakyan mula sa labas na kanyang ipinagtaka. Paglabas naman ng kwarto, siya namang pagpasok ni Mama. Pansin niyang naka-makeup ito at maayos ang suot. Napatitig siya sa magandang mukha nito. Kahit nasa 40 plus na si Mama, ay maganda pa rin ito. Sayang at pareho sila ng kapalaran. Sino yun? Tukoy niya sa may-ari ng sasakyan na naghatid kay Mama. Pumuntong hininga ito at pagod na tiningnan siya. Ang daddy mo. Malungkot nitong tugon. Naiiling siyang nilagpasan ito at nagtungo sa kusina. Gusto sana niyang sabihin na nagpapauto na naman ito sa walang kwentang ama niya. Pero di niya magawa dahil nirerespeto niyang ina. Isa pa, kahit sa sarili, di niya kayang pagsabihan sa maling nangyayari ang sarili. Pareho lang sila ni Mama. At masakit sa kanya na walang kwentang mga lalaking nagdaan sa buhay nilang dalawa. Akala niya, napakaswerte niya na kay Eric. Pero sa huli, nakilala niya ang tunay nitong pagkatao. Kung hindi pa siya nagalaw ni Sir Chris, di niya malalaman na may ugnayan ng dalawang yon at ni Melanie. Nakatakda nga siguro siyang mabigo sa pag-ibig. Nagluto siya at kumain dahil si Mama tumuloy na sa kwarto nito at di na lumabas pang muli. Kinabukasan, masamang pakiramdam ni Athena nang magising pero pinilit niyang pumasok sa trabaho. Sa taxi pa lang, nanigas na ang sikmura niya at parang hihimatayin na naman siya sa matinding hilo. Sa malas ay nakalimutan pa niya ang gamot. Pagpasok niya sa gusali patungo sa elevator, may kamay na umalalay sa kanya. Sa buong sentido niya nang isandal siya nito sa pader. Pinagpapawisan ng malamig ang noo ni Athena. Napahawak siya sa lalaki dahil kapag di iyon niya gagawin, tiyak na mabubuwal siya. Here. Nag-abot ito ng Vicks inhaler na katulong sa kanya. Saka panawala ang pagkahilo niya at napatingin sa lalaki. Salamat. Nahihiya niyang sabi at napaayos ng tayo matapos makilala si Rafael. Bahagya pang lumayo. Hiyang-hiya na di makatingin sa lalaki. Sir Rafael, pasensya ka na. Ngumiti ito. Hindi mo naman ako, boss. Kaya Rafael na lang itawag mo sa akin. You're Athena, right? Tanong nito. Tumangulang siya. Medyo ilang. Much better wag ka munang pumasok sa trabaho. You look pale. I'm sure may dinaramdam ka. Ako na bahala kay Chris. Sabihin mo sa akin ang address at ihahatid kita. Babait nitong sabi. Naku, wag na po. Natural lang naman to sa naglilihi. Nawawala rin naman mamaya at magiging okay na ako. Sagot niya rito. You're pregnant and your husband allowed you to work? What kind of man is he? Medyo madiin ang boses nitong gulat. Wala siyang makapangsabihin or isagot sa tura ng lalaki. Siyempre, di naman niya pwedeng sabihin na ang kapatid nito iyon. Salamat sir sa pag-aalala, pero okay na po ako. Excuse me. Tinalikuran niya ito at naunang lumabas ng elevator. Nasa 12th floor na siya kung nasaan ang opisina ni Sir Chris. Matigas din pala ang ulo mo. Sige, kung ayaw mong iuwi kita, hayaan mo nang ihatid kita sa opisina ni Chris. Baka mapano ka pa. Ramdam niyang nagmamadaling sinundan siya nito at sinabayan sa paglalakad. Ngayon lang may nag-alalang tao para sa kanya na hindi naramdaman sa tunay na ama ng kanyang anak. Kaya kahit na nakakailang siya, ay hinayaan niya na. Sa opisina ni Sir Chris ay nagulat ito pagkakita sa kanila ni Sir Rafael. Napatingin ang lalaki sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Rafael, kanina pa kita inaantay.
Nakangiti si Chris bago siya binalingan. Athena, ipaghanda mo kami ng kape. Utos nito sa akin. Huwag na Chris, hindi ako magtatagal. Iahatid ko lang tong proposal ko. Siya nga pala, masama ang pakiramdam ng sekretarya mo. Iuuwi ko muna siya. Ako na maghahatid sa kanya. Patalikod na sana siya nang hawakan ni Sir Rafael ang kamay niya. Nagulat siya katulad kung paano nagulat si Sir Chris at napatingin sa kamay nilang dalawa ni Sir Rafael. Kita niya ang dagling pag-iiba ng reaksyon nito. Rafael, ano ginagawa mo? Hindi mo ba alam na buntis si Athena? Tapos hindi mo binibigyan ng day off? Anong klaseng boss ka? Hindi naman galit si Sir Rafael pero may nais iparating ang boses nito. Bago pa siya binalingan. Let's go Athena. Sandali. Hindi pa man siya nakakahakbang, pigil na ni Sir Chris na humarang sa pinto. Matiimang naging titig nito sa kanya. Alam kong buntis si Athena at kagustuhan niyang pumasok sa trabaho dahil kailangan. Pero kung hindi niya kaya ang responsibilidad, kaya ako na maghahatid sa kanya pa uwi. Bitawan mong kamay niya. Sabi nitong binawi ni Sir Chris ang palad niya at inilayo siya kay Sir Rafael. Nagkibit balikat ang lalaki. Okay, make sure na ihahatid mo siya at hindi pa babayaang mag-isa. Putik na siyang mabuli kanina. Sana magkaroon ka ng konsiderasyon sa mga tauhan mo. Tao sila, hindi hayop. Ngilitian siya ni Sir Rafael matapos sabihin yon. Saka ito nag-excuse sa tumalikod. Nang mawala si Sir Rafael, pahabulot niyang kinuha ang kamay na hawak nito at masamang tiningnan ng lalaki. Feeling mabait sa harap ng kapatid. Umupo siya sa harap ng computer ng sundan nito. Lumayo ka kay Rafael dahil kilala ko siya. Walang pinipiling babae yun. Kahit buntis ka, papatulang ka niya dahil maganda ka. Nangiinsultong sabi nito. Nagpanting ang tenga niya sa narinig at masama itong tiningnan. Ganun bang tingin mo sa akin? Galit niyang hinubad ang wedding ring at ibinato sa mukha nito. Kahit kailan, di ko hinangad na maging bahagi ng buhay mo. Kaya wag mo ipapamukha sa akin na ginusto ko nangyari sa atin. Naiiyak niyang sabi bago kinuha ang bagat, isinukbit sa balikat. Ayaw na niyang makita pa ang mukha nito kahit kailan. Pero di pa man niya nagawang makalabas sa pinto ng office nito, ay nagulat siya sa ginawa ni Sir Chris. Niyapos siya nito at siniil ng marahas na halik sa labi. Sa gulat niya, ay napaawang ang mga labi niya at napahawak sa braso ng lalaki. Dahil dito, mas lalo naging mapangahas ang halik nito. Ramdam niyang nangatog siya sa halik na iyon ng lalaki. I heard that you were married now. Mahinang sabi ng lalaking nasa harapan nila ng ina. Nandito sila sa loob ng VIP restaurant kasama ang ama niya. Sabay silang kumakain. Di ko niya inaasahan. Sobrang nagulat siya. Ilang linggo na rin, nakikipagkita si mama sa kanyang ama at may nangyayari sa pagitan ng dalawa. Alam niya yon at nararamdaman niya dahil dinig niyang may edad na ang tunay nitong asawa. Marahil, hindi na mapagbigyan ito sa kama. At si mama, ginawa nitong parausan. Gusto niyang magalit, pero wala siyang magawa. Mahirap man aminin, pero tila mas matigas pa ang ulo nito kesa sa kanya. Or talagang in love ang aking ina sa aking ama. Alam niya kasing first love ni mama ang lalaki. Tiningnan niya ito pareho, ngunit hindi umimik. You've been married to the man who doesn't value you. Mariing sabi ng kanyang ama. Tiyak si mamang nagsabi noon sa lalaki. Sino pa ba? Pagak siyang tumawa. Ano naman pong alam niya sa value? Di ba't ganun din naman kayo sa amin ni mama? Kailan ko ba kayo huling nakita? Naging ama ba kayo sa akin? Naiinis siya at sa tono ng pagsasalita nang sagutin ito ng pabalang. Kasalanan nito kung bakit wala siyang respeto rito. Lilitaw itong tila kay bait sa harapan niya na walang bahid ng dungis ng pagkatao. Athena! Saway ni mama na nagtaas ng boses. Nang sabihin ito kaninang kakain lang sila sa labas, napagbigyan niya ito dahil hindi na mauulit yon. Lalo't lilipat na siya ng tirahan. Pinagbigyan niya ang ina. Hindi nito binanggit na makikipagkita sila sa ama niya. Na nagkakamubutihan na palang muli ang dalawa na para bang walang nangyari noon.
Wari bang hindi sila pinabayaan ito ng mahabang panahon. At katulad ni Chris, ay ikinahiya rin sila ng tunay nitong pamilya dahil sa pagitan ng estado ng buhay nila ni Mama at mapagmata nitong mga magulang. Tumayo siya at tiningnan nito pareho. Pasensya na ma, pero di ko po kayang makaharap ang taong malaki ang pagkukulang sa atin. Hindi ko po kayang ibigay ang respetong nais nito. Mauna na po ako. Sabay talikod pagkasabi niya. Athena, huwag kang bastos sa ama mo. Kahit ano pa siya, ama mo pa rin siya. Athena, bumalik ka dito. Napabuntong hininga siya nang tuluyang makalabas sa VIP room na di nilingon kahit pagalit siyang tinawag ni Mama. Hindi niya kailangan ng isang amang nabuhay siyang wala ito. Nasanay siyang walang ama na nangingialam ng buhay niya. Paglabas ni Athena ng VIP room, nakatingin sa kanya ang bodyguard ng presidente. Lahat ng mga ito na may baril na nakasukbit sa tagiliran. Nakasuot ng bulletproof na jacket. Naiiling siya. Bakit nila pinoprotektahan ng taong mas masama pa sa inakala niya? Ito ba ang taong karapat dapat ituring niya na maayos? Nagtaksi siya papuntang opisina ni Chris dahil may iilan pa siyang gamit na naiwan kahapon. Sa pinto ay napatigil siya na makita si Denise na nakapatong sa ibabaw ng mesa habang sinisibasib ng halik ni Chris sa labi. Nailing siyang pumasok sa loob na di pinansin ng dalawa. Parang sasabog ang dibdib niya pero nilabanan ni Athena yon. Nang mapansin siya ng dalawa ay patay mali siyang inayos ni Christopher ang halos na ibaba ng strap ng suot ni Denise. Tuloy-tuloy lang siya sa mesa. Mamaya ay uukupahin na ito ng bagong sekretarya ni Chris. Nakangisi pa sa kanya si Denise. Tingin ba nito, naiinggit siya sa mga ito? Denise, you have to go. Magkita na lang tayo sa party mamaya, okay? Dinig niyang sabi ni Chris kay Denise kalaunan. Nilagay niya na noon ang mga naiwang gamit sa isang box. Okay, darling. Bye! Malanding sabi nito at kumikembot habang palabas ng opisina ni Chris. Kaya lang naman siya pumayag sa kagustuhan nitong sumama rito, alang-alang sa anak. Ayaw niyang iluwal ang bata na walang kikilalaning ama. Ihahatid na kita. Presenta ni Chris habang palabas na siya ng pinto sa office nito. Baka makita ka ng girlfriend mo na ihahatid ako. Ano na lang sasabihin niya? Saan niyang binuhat palabas ang box. Alam na ni Denise na magkasama tayo sa bahay. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng maid at ikaw ang kinuha ko. Ang galing ng diskarte ko, di ba? Pagmamalaki nito, natigilan niya at nasaktan sa sinabi ni Chris. Maid? Mahina niyang usal na humarap rito at hindi niya inaasahang maririnig yon mula sa lalaki. Secretary to maid. Halika na. Nakangiti nitong kinuha ang gamit niya at ito na ang nagbitbit palabas hanggang sa kotse ng lalaki. Siya naman, walang imik na sumunod kay Chris habang nagkukutkot ang kalooban. Gabi ng event, pilit siyang isinama ni Chris sa mansyon ng mga Angeles kahit wala na siya sa mood. Masama kasi ang pakiramdam niya na di maintindihan. Minsan sa umaga, sumusumpong ang kanyang hilo. Minsan naman, sa gabi. Are you ready? Tanong sa kanya ng lalaki after siya nitong silipin sa silid. Napilitan na lang siyang magbihis. Alam ni Athena kapag ginusto ni Chris, wala siyang magawa. Pagdating sa mansyon, itinuro agad ni Doña Juana ang mga gawain dahil kulang ang service crew. Napatingin siya kay Chris at gustong magprotesta. Pero saktong sumalubong si Denise sa lalaki at giniya na ito ng babae kung saan. Naiwan siya sa harap ni Doña Juana. Ano pang hinihintay mo? Mag-serve ka na. Hindi ka rito bisita. Bulyaw nito. Wala siyang nagawa at nag-serve ng alak at mga pagkain sa bisita. Hindi na lamang inindang masamang pakiramdam. Habang tumatagal, dumarami ang bisita. 2 oras ang lumipas, masakit na ang balakang niya. Nais niya sanang umupo pero bantay sarado siya ng Donya. Talagang mainit ang dugo nito sa kanya. Natanaw niya si Chris na nasa tabi ni Denise at naka-abrisyete rito ang babae. Ipinakikilalang kasintahan sa mga bisita. Masaya ang dalawa at nagtatawanan pa. Oh my God! Bulag ka ba? Isang babae ang di niya napansin
kaya nabangga niya ito at nabuhusan ng alak ang suot nitong sapatos. Kina Chris at Denise kasi siya nakatingin kaya di niya napansin ang ginang. Ilang oras na ba siyang nakatayo? Siguro, isa na ring rason yon. Maaaring alay na ang mga paa niya. Ma'am, sorry po. Pasensya ka na. Hindi ko kayo napansin. Hindi ko po sinasadya. Hinging paumanhin niya sa babae. Nang akmang pupunasan niyang sapatos nito, ay marahas siya nitong sinampal. Natigagal siya sa ginawa nito, sa puang pisngi na napatingin dito. Nabitawan niya rin ang hawak na tray na may lamang alak, kaya tuloy-tuloy iyon sa baba at nagkalasog-lasog ang mga baso ng alak. Napatigil ang ibang bisita at napatingin sa gawin namin pero tila walang pakialam ang mga ito. Galit na galit ang babae sa akin. Walang hiya ka? Hindi mo ba alam na mas mahal pa sa buhay mong sapatos na to, ha? Nagagalaiting sigaw ng babae. Sa puang pisngi niya na napatingin rito. Ma'am, humingi na po ako ng pasensya. Nagsorry naman po ako sa inyo. Isa pa, hindi ko sinasadya. Magkano ba yung sapatos niyo at babayaran ko? Inis niya ding saad. Nanlaki ang mga mata nito at nangiinsultong tiningnan siya. Isang hamak na serbedor na. Tangahas si tanong halaga ng sapatos ko? Alam mo bang ibig sabihin ng limited edition, ha? Sige nga, paano mo to mapapalitan, aber? Sigaw nito sa kanya. Ano nangyayari dito, ha? Galit ang boses ni Doña Juana nang magtanong. Nandilat ito sa kanya pagkakita sa basag na baso. Nagsumbong agad ang babae, kaya galit na galit si Doña Juana. Nagsisisigaw itong iniinsulto siya. Mrs. Enriquez, pasensya ka na. Medyo tanga-tanga kasi tong katulong ko. Ako nang humihingi ng pasensya sa'yo. Babait na sabi ni Doña Juana sa babae. Masama siyang tiningnan nito bago ngumiti kay Doña Juana. It's okay. Patatawarin ko siya alang-alang sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Luluhod siya sa harapan ko. Sabi ng babaeng ngumiti na. Nagitla siya sa narinig na nagpantig din ang tenga niya. Gaano ba kalaki ang nagawa niyang kasalanan? Para lumuhod sa paanan nito. Tinapunan siya ng tingin ni Doña Juana. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Galit na sabi nito sa kanya. Umiling siya. Hindi niya gagawin yon. Sa Diyos lang ako luluhod. No way, Doña Juana. Hindi ako luluhod sa harapan ng babaeng yan. Hindi ko sinasadyang ginawa ko. Humingi na ako ng sorry. Pagmamatigas niya, pero pilit siyang pinaluhod ni Doña Juana. Ayaw nitong mapahiya sa malapit daw nitong kaibigan. Hinawakan siya nito sa braso at pilit na pinaluluhod nang biglang may brasong pumigil sa ginang. Tita, anong ginagawa niyo? Si Rafael yon na inalayo siya ng bahagya sa dalawa. Atina, bakit ka nandito? Di ba dapat nagpapahinga ka? Tanong nito sa kanya na nag-aalala. Takang-taka kung bakit siya nakita sa lugar na yon. Rafael, huwag kang makialam dito. Saway ni Doña Juana sa bagong dating at masamang tiningnan ng lalaki. Tila nagkaroon siya ng kakampi sa mga oras na yon sa pamamagitan ni Rafael. Rafael, anong ginagawa mo? Pwedeng lumayo ka sa babaeng yan? Galit ang Doña pero hinila na siya ni Rafael palayo sa harapan ng dalawa. Pero nahinto sila pareho nang sumulpot si Chris sa kanilang likuran. Nilapitan ni Doña Juana ang lalaki at nagsumbong ito sa nangyari. Pati ang babaeng nanggagalaiti kanina. Masama siyang sinurya pa ni Chris at nilapitan. Sorry sa nagawa ng maid ko, Mrs. Enriquez. Medyo clumsy kasi siya. Sabi ni Chris sa isang guest bago siya binalingan. Ipinagagawa nito ang nais ng babae para tapos ng usapan. Hindi naman daw mahirap ang lumuhod sa babae at humingi ng tawad. Naririnig mo bang sinasabi mo, ha, Chris? Iniharang ni Rafael ang katawan sa pagitan nila ni Chris. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nakikialam dito? Inis din itong binalingan ni Chris. Naawa ko kay Atina. She need to take a rest. Di mo ba napapansin na pagod na siya? Nagtitimpi ang boses ni Rafael. Inip na nag-aantay si Donya at ang babaeng natapunan niya ng alak. Mas lalo atang lumalang masama niyang pakiramdam. Ano pang inaantay mo, Atina? Lumuhod ka na't mag-sorry kay Mrs. Enriquez. Kanina pa siya nag-aantay, nakakahiya.
No, hindi niya gagawin. Bakit hindi? Isa rin naman siyang maid dito. Tagapaglinis ng kalat, ng basura. Di ba, Athena? Singit ni Denise. Napalunok siya. Okay, para matapos na, gagawin ko. Saad niya at dahan-dahang lumuhod pero pinigilan siya ni Rafael. Di nagtagal, pumasok ang 4 na lalaki. Malayo pa, tanaw niya na ang kanyang ama na kasunod ng 4 nitong bodyguard. Natuon ang paningin ng mga tao sa presidenteng paparating. Gumilid at binigyang daan ang mga ito. Ang donya ay nagniningning ang mga mata pagkakita sa lalaki. Ang lahat ay nagtataka kung bakit napadpad ang mahalagang tao sa lugar na ito. Nilapitan ng kanyang ama si Chris at marahas na sinampal sa harapan ng marami. Nagitla ang lahat. Nagtaka. Napaawang ang mga labi. This is how you repay me, by humiliating my daughter? From now on, you will never see Athena again. Galit na sabi ng presidente at dinuro si Chris. Ang lahat ay nagulat. Si Chris ay nagilalas na nakatingin kay Athena. Nakaawang ang mga labi nito. Wait! Anak mo si Athena? Nanlalaki ang mga mata ni Doña Juana. Sir, you can't do that. Dinadala ni Athena ang anak namin. Sigaw ni Chris na ikinagitla ng marami. Nagulat ang ina, si Rafael at ang mga tao sa paligid. Athena, hindi totoong ama mo to. Huwag kang sumama sa kanya. Baling sa kanya ni Chris na akmang lalapit pero hinarang ito ng malaking katawan ng kanyang ama. One wrong move and you'll dead. Nakatutok ang baril ng tauhan ng ama niya sa ulo ni Chris. Napasigaw ang ina nito sa takot. Ang babaeng nanghamak sa kanya ay biglang naglaho sa takot. Napaluhod si Chris sa harap ng ama niya at humingi ng tawad. Si Denise ay nanggalaiti sa nalamang, buntis siya at si Chris ang ama. Kahit si Rafael ay di makapaniwala. Naputol ang party at bago tuluyang magkagulo, tangay ako ng tauhan ni Dad palabas ng lugar na yon at sinabing kailanman di na babalik sa lalaking sumira ng buhay niya. Habang mabilis na tumatakbo ang kotse ng kanyang ama, tumatawag sa cellphone niya si Chris. Pero Dad ma, may mga mensahe din itong di niya binuksan at wala siyang planong buksan pa. Napatingin siya sa katabi. Gusto niya magpasalamat sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya kanina. Kahit pa, pinakitaan niya ito ng kabastusan noong una. Oo, nawalan siya ng respeto rito. Pero ngayon, narealize niya na pati sa kanyang sarili ay nawalan na rin pala siya ng respeto dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Chris. Anak. Sambit nito, naramdaman niyang hinawakan ang kanyang kamay. I'm sorry, sweetheart. Malaki ang naging pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako sa inyo ng mami mo. Patawarin mo ako, anak. Dama niyang nabasag ang boses nito bago siya nito yakapin ng buong higpit. Tinawag siya nitong anak. Napakasarap palang pakinggan. Ang katagang yun na di niya narinig sa ama mula pagkabata. Yung inasam niyang sandali. Yung time na gusto niya itong makasama at mayakap katulad ngayon. Napakasarap pala sa pakiramdam na may isang ama na handa kang ipagtanggol sa mga taong inaabuso ka. Ngayon, kalilimutan niya na si Chris at ang nangyaring ito sa piling ng pamilya nito. Nalusaw ang galit niya para sa kanyang ama ng mga sandaling yon at napalitan ng pangungulila. Hinayaan niyang malaglag ang kanyang mga luha at yumakap na rin sa ama niya. Dad! Napahikbi siya habang yakap ito. I'm sorry. Umiiyak niyang sabi. Wala kang kasalanan, anak. Ako may pagkukulang sa inyo ng mami mo. Promise, babawi ako. Pinahid nito ang kanyang mga luha bago muling yakapin ito ng mahigpit. Hindi na nila alintana parehong nakatingin sa kanila ang bodyguard nito at naiiyak din. Mabilis na pinatatakbo ang sasakyan, kasunod ang isa pang sasakyan na lula ng 3 pang bodyguard nito. Pagdating nila sa malaking bahay, binalingan siya nitong nakangiti at sinabing yun na ang magiging bagong tahanan nila ni Mama. At nauunawaan niya kung bakit hindi sila pwedeng makasama. Bukod sa may iba itong pamilya, ay may malaki itong tungkulin sa bansa. Pero iisang pinangako nito sa kanya. Magiging secured ang buhay nila ng ina, maging ang anak niyang apo nito mula sa gabing yon. Isang maid na may edad ang sumalubong sa kanila.
Naka-uniform ito. May banayad ng ngiting tinanguan ng ama niya. Naging siya, naroon din si mama na agad siyang niyakap na mahigpit bago binalingan si dad na niyakap din. Nagpasalamat si mama sa ama niya. Ito ang magiging kwarto mo, senyorita. Pagkatapos nilang mag-usap, dinala siya ng maid sa malawak na silid na di malang nangalahati ang laki sa luma niyang kwarto sa inuupahan nilang bahay. Ganto kayaman ang ama niya, samantalang ilang taon silang nagtiis sa hirap ng kanyang ina. Kaya ganoon na lang ang sama ng loob niya rito. Pero ngayon, tapos na ang paghihirap ng kalooban niya. Kasama na niya ang kanyang ama. Kumpleto na ang pamilya niya. Pero ang nasa sinapupunan niya, lalaki itong walang ama. Malungkot niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Anak, kahit wala kang ama, bubusugin naman kita ng pagmamahal. Pangako ko yan sa'yo. Bulong niya bago pagal na humiga sa ibabaw ng kama. Hindi niya na namalayang nakatulog siya dahil sa pagod sa pagsaserve kanina. Kinabukasan, nalaman niya sa ina na ito palang nagturo kay dad kung nasaan siya. Kaya siya nito natunton. Alam kasi ni mama na mag-attend siya ng event dahil nagchat pa siya at sinabing kasama niya si Chris. Wala lang talagang tiwala si mama kay Chris at sa madaling sabi, ayaw nito sa lalaki para sa kanya. Senyorita, handa na po ang mesa. Nasa beranda na po ang inyong ina at ama. Salubong sa kanya na nakangiting maid. Napangiti siya. Di pa nakakauwi si dad. Dito pala ito nagpapalipas ng gabi kasama ni mama. Manang, pwedeng bang Athena na lang pong itawag niyo sa akin? Mas komportable po ako dun eh. Sabi niya, tumago ito at ngumiti bilang tugon. Siya naman ay tinungo ang beranda na kinaroroonan ng mga magulang. Kasunod si Manang. Nadatnan niyang seryosong nag-uusap ang dalawa. Pagkakita sa kanya, pareho silang ngumiti. Anak, pagkatapos nating mag-almusal, gustong masiguro ng daddy mo kung okay lang ang bang baby sa tiyan mo. Kaya magpapacheck up tayo. Baka ako napano kagabi. At gusto ko, simula sa araw na to, ayaw ko malalaman na nakikipag-ugnayan ka pa sa Chris na yon. Medyo mabigat ang boses ni mama. Tumango siya bago umupo. Agad pinaglagyan ni Manang ng pagkain ang kanyang plato, pero tumanggi siya. Kaya niya namang gawin yon. Salamat Manang, pero kaya ko na. Sabi niya ngumiti rito. Tumango ito at lumipat sa pwesto ni dad. Saka sila masayang nag-almusal. Driver at 2 bodyguard ang kasama nila ni mama patungong ospital upang magpa-check up. Hindi nakasama si dad dahil marami itong gagawin bilang presidente ng Pilipinas. At nagpaalam ito na hindi makakauwi ng ilang linggo, pero sinabi nitong nakamonitor ito sa kanila. May 2 security sa bahay at may surveillance camera, kaya oras na pumunta si Chris ay malalaman ni dad kaagad iyon. Sa ospital ay kasalukuyan nilang kausap ang doktor. Healthy naman ang anak niya sa loob ng sinapupunan at hindi siya makapaniwalang kambal ang dinadala niya. Ano ho, Dok? Kambal! Gulat man ay nakangiti si mama. Wala kasi sa lahi nilang kambal maging kay Christopher. Talagang blessings na matatawag ang mga anak niya kahit na sa maling pagkakataon na buo. Yes po, fraternal twins po ang nasa sinapupunan yung mami. Masayang pagbabalita nito na ang ibig sabihin ng fraternal twins, isang babae at isang lalaki. Kaya labis na natuwa ang kanyang ina, lalo't higit siya. Sa sobrang saya nga niya ay niyakap pa siya nito. Mabilis ding itinawag kay dad ang tungkol dito. Pagdating nila sa bahay, isang kotse ang nakaparada sa labas. Agad bumaba ang lula nito pagkakita sa kotseng sinakyan ko. Si Chris yun na malalaki ang hakbang na iniharang ang katawan sa papasok na kotse sa loob. Athena, alam ko nasa loob ka. Bumaba ka dyan, mag-usap tayo. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko, Athena. Sigaw nitong sumuray sa kinatatayuan, halatang lasing ang lalaki at umiiyak. Napatingin si mama sa kanya na may warning ang mga mata. Halatang galit. Mabilis na bumaba ang isang bodyguard at nilapitan si Chris. Sir, umalis na kayo. Mahigpit na ipinagbabawal ng presidente na lumapit kayo sa anak niya. Kung hindi kayo aalis, mapipilitan kami gumamit ng dahas. Dinig niyang saad ng guard. Kalmado pa noon ang boses ng lalaki. Hawak nito ang baril sa tagiliran.
Ngumiti si Chris. Alam mo, patapang ka lang kasi may baril ka. Sutukan na lang tayo. One on one. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Athena at ang anak ko. Sabi ng lasing na lalaki. One on one ba hanap mo? Sige, pagbibigyan kita. Mabilis na binigyan ng malakas na suntok ng bodyguard niya si Chris. Kaya nasubsob ito sa semento. Palibhasa, lasing, nabuwal pa itong muli ng tumayo. Pero hinawakan ito ng security sa kwelyo at binigyan pa ng isang malakas na suntok sa nguso na ikinabuwal nito. Napaluhod ang lalaki. Basag ang labi. Tama na! Sigaw ni Athena, hindi alam kung bakit nakadama ng awa. At nang akmang bababa ng sasakyan, ay agad siyang pinigilan ni Mama. Hayaan mo siya, Athena, na magtanda. Galit na sabi ng kanyang ina. Binuksan niyang bintana ng kotse. Mabilis namang lumapit si Chris. Nagmamakaawa na. Kausapin siya nito. Hindi niya alam kung bakit parang nakadama siya ng awa kay Christopher. Hindi niya kayang makitang sinasakta ng bodyguard ni Dad ang ama ng anak niya. Bakit ganon? Di ba, dapat galit siya rito. Pero bakit nasasaktan siya ngayon? Maraming pagkakataong sinikap ni Chris na makalapit sa kanya. Pero dahil gwardyado siya at galit na galit si Mama kay Christopher, walang nagawa ang lalaki. Bawat punta nito sa bahay at pagpupumilit na makausap siya upang humingi ng kapatawaran sa ginawa nito, ay nagbubugbog ito ng mga security. Noong una, akala niya awa lang ang nararamdaman niya para kay Christopher. Pero sa huli na niya na-realize na mahal niya pa rin ang lalaki. Iyon ang rason kung bakit nagtiis siya at naging sunod-sunuran sa mga kagustuhan nito. Tiwalay na kami ni Denise. Mas mahalaga ka na sa akin ngayon at ang mga anak ko. Wala na akong ibang gusto kundi makasama ka. Athena, magkita tayo. Parang awa mo na. Bababaliw na ako. Isang gabing chat ni Chris. Dito sila nag-uusap madalas dahil hindi ito makalapit sa kanya. Alam ng lalaking kambalang anak nilang dalawa, kaya nga na-excite ito sa paparating nilang anak. Pero nalulungkot dahil hindi nito iyon makikita. Kalimutan mo na ako, Chris. Hindi tayo pwede. Reply niya. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Ayaw ni Dad at ni Mama kay Chris. Wala pa rin silang kalayaan na maging masaya. Kasalanan naman ito iyon, kaya pagdusahan ng lalaki. Pati si Mami, nagsisisi na sa ginawa niya sa'yo. Nagpadala siya ng notice sa presidente. Lumapit na rin ako ng tulong kay Dad, kahit ang layo na loob niya sa akin dahil sa mga maling desisyon ko. Pakiramdam niya habang nagtitipa at kausap ang lalaking kaharap niya lang ito. Si Chris kasi ang tipo ng tao na di marunong magtago ng damdamin. Totoo ito sa sarili kahit na may nasasaktang iba. Ang nangyari sa kanila ay isang pagkakamali. Pero dahil sa batang nasa sinapupunan niya, pilit na dugtungan ang nasimulan nilang dalawa. Kung nahihirapan man sila ngayon, yun ay dahil may kasalanan din siya. Kung sana di siya nagpakasal, lumayo na lang siya. Sana di sila nagkahiwalay ni Eric. Marami siyang pinagsisisihan na di na maibabalik pa. Pero dahil mahal niya si Chris, hindi niya lang maamin sa sarili noon na tiniis niya ang lahat ng masakit na pinagdaanan sa tabi nito. Gayunpaman, malaking bagay para sa kanya ang mga nangyari sa nakaraan. Dahil malaking aral yon, na huwag pairalin ng puso, matutong lumaban para sa sarili. Matapos niyang itabi ang cellphone, ay natulog na siya. Hindi na sinagot ang huling sinabi nito. Lumipas pang ilang buwan hanggang sa heto, lumalaki na ang kanyang tiyan. Malaya naman siyang makalabas at mapuntahan ang mga lugar na nais puntahan. Pero may bodyguard base na rin sa utos ni Dad. Hindi niya ito sinuway dahil ayaw niyang magkamaling muli. Kung nagawa niyang suwayin si Mama noon, ngayon, desisyon niya na huwag pairalin ng puso. Grabe, sobrang busy ko talaga at hindi kita nadadalaw. Daig mo pa kasi ang preso. Don't tell me, pati dito sa kwarto mo may surveillance camera. Wika ni Babes pagpasok nila sa loob ng kwarto. Sa unang pagkakataon, dinalaw siya nito. Siyempre wala. Kumusta ka na nga pala? Heto, excited kasi uuwi na si Afam. Nga pala friendship, nagkita kami ni Eric nung isang araw. Kinukumusta ka niya. Miss ka na siguro ng ex mo. Pabiro nito sa huli. Hindi na ako interesado sa kanya. Alam ko namang masaya na sila ni Melanie. Totoo ba talaga nga mahal mo na si Chris? Yung masungit mong boss na naging asawa mo at manloloko?
Di makapaniwala si Babes. Kahit di kami madalas magkita, palagi naman kami nag-uusap through chat. Kaya alam pa rin ito ang nangyayari sa akin. Maging ang damdamin ko para kay Chris. Oo, pero kahit ganoon, mas mahalaga sa akin ang sarili ko. Siguro, mas tamang ganito na lang kami ni Chris. Lalo at ayaw sa kanya ni Daddy at Mama. Malungkot niyang tugon dahil ang malas niya sa pag-ibig. Nung una kay Eric, ngayon naman kay Chris. Hindi na nga niya alam kung magiging masaya pa talaga siya. Alam mo, naniniwala ko naghihilom ang galit. Yang daddy mo, ngayon lang yan maging si tita. Siguro kung magbabago talaga si Chris. Balay mo diba? Nagkibit balikat si Athena. Ayaw niya magkomento tungkol dito, basta iisang mahalaga. Maging maayos ang buhay ng mga anak niya kahit na malayong ama ng kambal niya. Matapos sila magkwentuhan, ay nagpahanda siya ng merienda sa maid. Hapon na rin umuwi si Babes. Sinulit nito ang araw na dinaraw siya. Nagpaalam ito ng maayos kay Mama at inihatid pa niya sa gate. Bye! Kaway niya nang sumakay ito ng taxi. Pinayagan naman siya ng guard samahan palabas si Babes. Bye! Dalaw ako uli! Kaway din ni Babes bago tuluyang tumakbo ang taxi. Papasok na sana siya nang may isang sasakyang huminto sa harapan niya. Nagulat na lang siya nang may malakas na kamay na yumapo sa kanya at pilit siyang isinakay sa loob ng kotse. Nagpumigla siya, pero napatigil at nanlaki ang mga mata pagkakita niya kay Chris. Naramdaman niya na lang ang mabilis na takbo ng sasakyan. Athena, alam ko mali itong gagawin ko, pero ito lang ang paraang alam ko para makasama kita. Kayo na mga anak ko. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Nailing siya sa takot, hindi kay Chris, kundi sa mga bodyguard ni Daddy. Kapag nahawakan nito si Chris, tiyak nalulumpuhin nito ang mga yon. Malalaki pa naman ang katawan ng mga yon. Chris, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mapapahama ka. Nababaliw ka na ba? Saan mo ko dadalhin? Ibalik mo na ako sa amin. Kidnapping tong ginagawa mo. Sigaw niyang may pag-aalala rito. Dadalhin kita sa malayong lugar kung saan hindi tayo makikita ng daddy mo. Athena, gusto kong bumawi sa'yo. Ngayon ko lang na-realize ang pagkakamali ko. Mahal kita. Patawarin mo ko. At pagkasabi nito, ay niyakap siya ng lalaki. Mahigpit na mahigpit. Hindi pa man sila nakakalayo, dalawang sasakyan na ang mabilis na sumusunod sa kanila at alam ni Athena na bodyguard yun ng ama na nakamatang kinidnap siya. Sunod-sunod na busina ang kanyang narinig. May warning na ipinararating para sa taong dumukot sa kanya. Sir, ano gagawin natin? May humahabol sa atin. Tarantang tanong ng driver kay Christopher. Bilisan mo pa, huwag kang hihinto, kundi lagot ka sa akin. Mando nito, habang siya naman ay takot na takot sa maaaring gawin ng mga bodyguard ni Daddy kay Chris. Itigil mo ang sasakyan, Chris. Lalo akong ilalayo sa'yo ni Dad. Itigil mo. Hindi pwede, Athena. Kahit patayin pa ako ng daddy mo, hindi kita ibabalik sa kanya. Sigaw din ni Chris. Desidido talaga ito sa kanyang plano. Pero bigla silang hinarang ng dalawang sasakyan sa unahan na tila kidlat lang na nilagpasan sila na mas lalo siyang nahintatakutan. Chris, ano ba? Makinig ka sa akin. Pakawalan mo ko. Hindi nagbibiro ang mga taong yan. Lulumpuhin ka nila. Makapangyarihan ang daddy ko. Hindi mo ko maitatago sa kanya. Itigil mo ng sasakyan. Hysterical niyang sigaw. Nag-aalala siya kay Chris. Hirap siya nitong tinitigan. Para itong maiiyak na niyakap siya habang ang driver ng lalaki ay takot na rin. Lalo at umibis ang tatlong bodyguard ni Daddy na may mga bitbit na baril. Itinulak niya si Chris at binuksan ang pinto ng kotse. Sinubukan siya nitong pigilan pero pinilit niyang lumabas. Iniharang ang katawan sa tatlong bodyguard ni Daddy. Huwag niyo siyang sasaktan. Nag-usap lang kami. Wala siyang ginawa sa akin. Sasama ako sa inyo. Please, huwag niyo siyang sasaktan. Pakiusap niya sa tatlong bodyguard. Seryoso ang mukha nito. Kinuha siya ng isang bodyguard at dinala sa loob ng sasakyan habang ang dalawa kinaladkad palabas si Chris. Hindi niya matingnan kung paano humandusay ang lalaki matapos paghahampasin ng baril. Tama na, please! Nagsisisigaw siya pero kinain lang ng hangin ang boses niya dahil kasabay nun umarangkada ang kotseng sinasakyan niya palayo at di na alam ang nangyari.
Pagdating sa bahay, malakas na sampalang sumalubong sa kanya mula sa ina. Galit na galit ito. Ipinaalala sa kanya kung paano siya sinaktan at trinato ni Chris. Isinumbat din ito ang katigasan ng ulo niya. Mahal ko si Chris. Umiiyak niyang sigaw. Mahal mo din naman si Eric noon, pero nagawa mo siyang kalimutan. At magagawa mo yun sa hayop na lalaking yon. Kahit na siya pang ama ng anak mo, hindi ko siya matatanggap. Sigaw din ito sa pagmumuka niya at ikinulong siya sa kwarto. Naiiyak siyang napasandal sa nakapinid na pinto habang iniisip kung ano na nangyari sa lalaki. Kinaumagahan, nagulat na lang siya na pinagbihis siya ng ina at isinakay sa kotse dalang ilang bagahe. Gusto niyang magtanong at magprotesta pero wala siyang lakas ng loob dahil sa nangyari kahapon. Nakita niya na lang ang airport na bumungad sa kanila. Ma, ayaw ko! Saka pa siya tumanggi pero walang nanula sa bibig nito. Hindi naiintindihan ni Mama ang damdamin niya. Bakit? Nakita niyang maya-maya dumating ang sasakyan ng kanyang ama at unang bumaba ang dalawang bodyguard nito at pinagbuksan ang pinto at iniluwa ang galit na anyo ni Daddy. Hindi ito makatingin sa kanya. Matapos siyang lapitan ni Dad, ay niyakap siya nito. Akala ni Athena sasaktan din siya katulad ng ginawa ni Mama. Pero hindi. Sabi nito, ilalayo siya kung saan ligtas mula sa taong may masamang balak sa kanya. Wala siyang nagawa dahil may rason ng mga itong kamuhian si Chris. Sa ibang bansa siya nanganak hanggang sa magtatlong taon ng kambal, saka pa sila bumalik ni Mama sa Pinas. Sa loob na mahigit 3 taon, wala siyang ginawa kundi kalimutan ng ama ng anak niya dahil di na to deserve ang nararamdaman niya. Siniguro ni Mama na wala na silang kontak ni Chris at baka tumakas pa daw siya pauwi ng Pinas. Ngayon, naka-move on na siya at handa nang mamuhay na masaya at kontento kasama ang mga anak. Hindi niya na kailangan ng taong sasaktan siya at di pahahalagahan. Pagdating nila sa airport, sasakyan ni Daddy ang pumarada sa kanilang harapan. Bumaba ang 3 bodyguard nito at nanlaki ang kanya mga bata pagkakita niya kay Chris na isa sa mga bodyguard ni Dad. Seryoso, walang kangiti-ngiting yumukod nang bumaba si Dad sa kotse at dumaan sa harapan ng 3 bodyguard nito. Anong nangyari? Bakit naging bodyguard ni Dad si Chris? Saglit nagtama ang mga bata nilang dalawa nang dumaan siya sa harapan nito. Nakita niya ang pigil na pananabik sa mga mata ng lalaki bago sulyapan ng anak nilang dalawa. Naroon ang pagnanais na mayakap at mahawakan ito ang bata. Pero hindi ginawa ni Chris. Si Mama, kahit nakita si Chris, wala itong reaksyon. Kung ganon, alam nitong isa sa mga bodyguard ni Dad si Chris at walang sinasabi sa kanya. Sa kabilang kotse, sumakay ang 3 bodyguard kasama si Chris at nakasunod ang sasakyan nito sa kanila. Sa kotse, yakap ni Dad ang mga apo at masaya nagkukwentuhan ang mga ito. Habang siya, tahimik lang. Maging si Mama ay ganun din. Meron ba ang mga itong hindi sinasabi sa kanya? Gulong-gulo ang utak niya. Gusto niya magtanong pero di magawang simulan dahil naroon ang mga anak niya. Pagdating sa bahay, buhat ni Dad si Chloe at Alex pababa ng kotse na ipinasok sa loob ng bahay. 2 katulong ang sumalubong sa kanila na siyang kumuha sa mga bagahe. Sila naman ang mama niya ay tumuloy sa loob. Naiwan ang 3 bodyguard sa labas kasama si Christopher. Inasikaso niya kaagad ang kanyang mga anak. Binihisan, pinakain at hinayaang magpahinga sa loob ng sariling kwarto. Dad, Mama, ano nangyayari? Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Ha? Naguguluhan niyang tanong. Alam naman siguro ng dalawa kung sino ang tinutukoy niya. Itinuon niyang nasa sariling kwarto ang kambal at nandito sila sa terrace. Nagkatinginan ng dalawa. Nag-usap saglit ang titig ng mga ito. Anak, patay na ang ina ni Chris. Pero bago yon, dinapuan ang malubhang karamdaman ng matandang babae. Anak si Chris sa labas ng ina niya kay Mr. Angeles. At may tunay na pamilyang ama, kaya hindi ito makahingi ng pera sa ama. Ibinenta sa dad mo negosyo nila. At ang mamatay ang ina nito, mas pinili ni Chris na manungkulan sa daddy mo. At nangakong, di ka naguguluhin pa kahit kailan. Napalunok siya sa natuklasan.
Kaya pala tita ang tawag ni Rafael kay Doña Juana, hindi pala magkapatid sa ina sina Rafael at Chris. Saka, wala rin si Mr. Angeles noon sa event, hindi niya iyon nakita. Napatingin siya sa ibaba kung saan naroon ang mga bodyguard ng kanyang ama. Di siya makapaniwala ngayon na isa ng tauhan ni dadang lalaking dati ay inaapi siya. At ang ina nitong nang alipusta sa kanya ay wala na. Parang tila may tinik na nabunot sa kanyang puso dahil sa pagkawala ni Doña Juana. Tingin niya naman, pwede niya na itong patawarin dahil nasa ilalim na ito ng lupa. Tapos na ang pagiging mapagmataas ng babae. Halintulad lang din naman pala ito ng ina niya na pangalawang asawa. Pinabalaan kita, Athena. Hindi ko pa rin gusto si Chris para sa'yo. May diin ang boses ni Mama. Napatingin sa gawin nito. Ma, wala akong sinabing makikipagbalikan kay Chris dahil kinalimutan ko na siya. Pero ano't ano pa man ay, ama pa rin siya ng mga anak ko. At karapatan ng mga bata na makilala ang kanilang ama. Hindi ko yan ipagkakait sa kanila. Katuwiran niya. Nagtaas ito ng kilay. Abat! Akma sana siyang sasampalin pero pinigilan ito ni Dad. Hayaan mo si Athena magdesisyon para sa mga anak niya. Wala nang kapangyarihan si Chris ngayon. Sa akin pa rin ang bagsak niya. Ayaw ko rin namang maging bastardo ang mga apo ko. Pagtatanggol ng kanyang ama. Tila na inis si Mama na nag-walk out. Bahala nga kayong mag-ama. Naiinis ito bago tumalikod. Siya naman ay lumapit sa ama at mahigpit na yumakap. Thank you, Dad. Gumanti ito ng yakap sa kanya na puno ng pagmamahal bilang ama. Kahit na itinago siya nito kay Chris ng mahabang panahon, nanatili ang respeto niya rito at sa mga naging desisyon niya. Ngayon, kahit na di sila magkabalikan ni Chris, sapat na sa kanya na mapasaya ang mga bata at may kilalaning ama. Kinabukasan, iniharap at ipinakilala ko kina Alex at Chloe ang kanilang daddy. Dama niyang pananabik ni Christopher nang yakapin ng dalawang bata. Wala naman silang pinag-uusapan ni Chris, tanging sa mga bata lang ito pwedeng lumapit. Yun ang mando ni Dad. Naging madalas ang pamamasyal nila kasama ang mga bata na hindi tinutulan ni Daddy. Pansin niyang mabait ito sa lalaki. Pero tanging sa bata lang naman ito may pakialam. Wala silang pinag-uusapan tungkol sa kanilang dalawa. Tila wala rin itong plano. Marahil, natatakot kay Dad. Dad, ano to? Medyo inis niyang tanong nang sabihin si Christopher na ang magiging bodyguard niya. Nakatayo ang lalaki sa dulo ng sofa, si Dad nakaupo sa tapat niya. Nakatingin pareho ang mga ito sa kanya. Hindi niya gustong si Chris ang nakabuntot sa kanya palagi. Ayaw niyang makialam ito sa mga lakad niya, lalo na next week may usapan sila ni Lionel na mag-outing kasamang mga bata. Si Lionel ay kaibigan ng asawa ni Babes na ipinakilala sa kanya at nanliligaw ngayon. Ilang beses na itong nagpunta sa bahay at okay naman kina Mama. Siguro naman, hindi masamang makipagkaibigan. Isang beses itong nadatnan si Chris sa bahay at muntik pang pag-initan ng lalaki. Yun ang rason kung bakit ayaw niyang maging bodyguard si Chris. Nag-resign si Danny. Naisip kong mag-aaral ng mga apo ko. So maganda kong si Chris mismo maghahatid sundo sa mga bata. Wika ni Dad. Ayaw ko siyang nandito. React ni Athena. Bakit? Dahil ba sa Lionel mo? Sita ni Chris sa kanya na di nag-alangan kahit na nasa harap si Dad. Masama niya itong tiningnan. Magkaibigan lang kami ni Lionel. Isa pa, anong pakialam mo? May anak tayo, Athena. Ipapaalala ko lang sa'yo. Isa pa, kasal ka pa rin sa akin. Kasal lang sa papel, Chris. Pero naging asawa ba kita? Sa mga bata ka lang dapat may pakialam dahil hindi ka nagpakita bilang asawa sa akin. Sigaw niya rito at yun ang totoo. Walang buwan na since bumalik sila ng Pinas, nasaan ang sinasabi nitong pagmamahal noon bago sila naghiwalay. Enough! Kinausap ko na si Lionel at hindi na siya makakalapit sa iyo, Athena. Gusto mo ba ako maging laman ng pahayagan? Kasal ka pa, nagpapaligo ka na sa iba. At anong iisipin ng mga anak mo? Wika nito, medyo galit. Nasulyapang niyang nakangiti si Chris. Mukhang kakampi nito si Dad. Siguro, na-brainwash ng lalaki. Wala kayong magagawa, Dad. Mabuting tao si Lionel. At malinaw rin ang sinabi ko na magkaibigan lang kami. At ayaw ko maging bodyguard sa Chris. Sinulyapan niya pa ito ng masama
bago tumalikod. Ang totoo, pinagsiselos niya lang si Chris para malaman niya kung totoo ba talagang sinabi nito noon bago siya pumuntang ibang bansa. At ang akala niyang nakalimutan na ito ay di niya napapangatawan. Paano niya pipigilan yon kapag nakikita niya pa rin ito? Kasalanan ito ni Dad dahil tinanggap nitong maging bodyguard ang lalaking minahal niya noon. Sa totoo lang, marami na silang pagkakataong pag-usapan yon, pero di ito gumagawa ng hakbang. Hanggang ngayon, naduduwag pa rin ito. Kaya tingnan niya lang kapag may Lionel sa pagitan nila. Sa kagustuhan ni Dad, wala rin siyang nagawa. Ito pa rin ang nasunod. Kaya halos araw-araw na sa bahay ang lalaki na labis ikinatuwa ng mga bata. "Hello, are you free tonight?" Tanong ni Lionel sa kabilang linya. Gabi na yun at kasalukuyang siyang nasa silid. "Yes, why?" Excited niyang tanong. "Can I invite you for dinner? Let's include the kids so it will be fun. Do you like that?" Tanong pa sa kanya ni Lionel sa kabilang linya. At dahil afam ang asawa ni Babes, ay afam din si Lionel. Nagbakasyon lang din ito sa Pinas kaya nga nais nitong makita ang Boracay bago bumalik sa ibang bansa. "Sure, no problem." Pagkababa niya ng phone ay agad nang nagpaalam kay Mama pero sinabi nitong huwag nang isamang kambal para makapag-usap sila ni Lionel ng maayos. Gusto kasi ni Mamang afam para sa kanya. As if namang sasagutin niya ang Lionel na yon. Pagbaba niya, matiim ang mga matang itinutok sa kanya ni Chris. Diredi ang kotse. "Wala si Mang Tino, ako na magmamaneho." Anitong binuksan ang pinto ng kotse. Hindi siya umimik. Hinayaan niya sa gusto nitong gawin. Wala silang imikan habang nagbabiyahe pero pasulyap-sulyap ito sa kanya, partikular sa mga hita niya. Maiksi kasi ang suot ni Athena, kaya nakaflex yun sa mga mata ni Chris. Hindi niya alam ang iniisip nito, kaya hinayaan niya lang. Inaantay niya itong magsalita pero hindi nangyari. Pagdating sa restaurant, nakaabang na si Lionel. Inalalayan siya nitong umupo at si Chris tumayo sa tabi na nakatingin ng masama kay Lionel. "It is okay if you ask him to leave first?" Tanong sa kanya ni Lionel. "Sorry, but I'm not leaving. I'll stick around and keep an eye on things until everything's finished. I don't know you. What if you're up to no good and hurt Athena?" Si Chris ang sumagot ng pabalang kay Lionel sa sinabi nito. Medyo nainis si Lionel kaya tumayo ito. Pero hinarang niya ang dalawa at sinabing hayaan na dahil bodyguard niya si Chris para makita nito at marinig ang sweet na pag-uusapan nilang dalawa. At dahil doon, ramdam niyang inis na inis si Chris kaya lukot ang mukha nito habang pauwi sila after ng dinner nila ni Lionel. At kung gaano ito nainis sa dinner nila, ay ganon din sa naging outing nila sa Boracay, lalo at kasama ang mga bata. Mainit ang ulo ni Chris sa biyahe, pero nagbago yon pagdating nila sa Boracay. Pagkatapos kasi ng mag-check-in sa hotel, nag-aya agad ang mga bata na mag-swimming kaya binihisan niya na ang mga ito. Naka-two-piece swimsuit siya na pinatungan niya lang ng manipis na tela. Pero dahil hapon na at pagod si Lionel sa biyahe, kami ni na Chris at ang mga bata ang nagtampisaw sa dagat. Larawan kami ng masayang pamilya habang nakikita niya itong naghahabulan. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang palitan sa puso niya si Chris dahil magpahanggang ngayon, ito pa rin ang mahal niya. Finale. Dahil sa pagod, nakatulog kaagad ang mga bata pagkatapos magbihis at kumain. Pagkatapos, nag-aya si Lionel na maglakad. Nagpaalam naman siya kay Chris at sinabing ito na muna ang bahala sa mga bata. Galit pa siyang sinundan ng tingin. "Athena, I've been thinking a lot lately since I was leaving soon. I really want us to have a serious proper conversation before I leave the country. I need to know where we stand if there's something real here between us. If there's a future we can work towards. Or if I should just move on once I'm gone. I want to be clear about everything so I know if there's anything worth coming back for. Or if we should both go our separate ways." Mahabang pahayag ni Lionel sa seryosong boses. Naglalakad sila nito sa gilid ng dalampasigan. Umitupa sila at hinawakan nito ang kanyang kamay. Nakukonsensya tuloy siya. Dahil ang totoo, wala naman siyang planong sagutin ito. "Hoy, ungas, wala kang aasahan kay Athena dahil kasal kami at hindi kita hahayaang maging kayo." Boses ni Chris mula sa kanilang likuran na bigla na lang sumulpot. Madilim ang anyo nito
Bigla na lang kinuha ang kamay niya mula kay Lionel at isinuot ang wedding ring na ibinato niya noon kay Chris. Hindi pa pala nito iyon winawala. Itinago ni Chris at ngayon isinusuot muli sa kanya. Wait, I don't understand. Athena, what is he talking about? Takang tanong ni Lionel na nakakunot ang noo. Hinila siya ni Chris at inilagay nito sa likuran ng lalaki. You know who I am, Mr. Blunt? Inis nitong hinarap ni Christopher na tinawag pang Blunt si Lionel. I am Christopher Angeles, not just Athena's bodyguard, but her husband and the father of the twins. So if I were you stay away from the woman I love. Natulala si Lionel sa narinig mula kay Chris at di makapaniwalang tumingin pa sa gawin niya. Tinanong siya nito kung totoo ang sinabi ni Chris at napilitan siyang sabihin ang totoo kay Lionel dahil naawa siyang paasahin ito. Nasasaktan itong tumalikod at nag-check out kahit gabi na. Hindi niya alam kung anong nararamdaman basta naawa siya kay Lionel. Ginamit niya ito para magselos si Chris na effective naman dahil nakita niyang nagselos nga ito. At ano daw the woman I love? Halika nga dito, pag-usap tayo. Bigla siyang hinila ni Chris papasok sa loob ng hotel, tuloy-tuloy sa kwarto ng lalaki. Pagalit siyang iniupo sa gilid ng kama. Sabihin mo sa akin, Athena, minahal mo bang lalaki yun? May nararamdaman ka din ba para sa kanya? Kahit na nakaalis na si Lionel, ay galit pa rin si Chris. Inirapan niya ito. Wala akong nararamdaman sa lalaking yon. Wala, pero nagpaligaw ka? Dahil gusto ko magselos ka, para maamin mo yung sinabi mo sa akin noon, 3 years ago. At success dahil narinig ko. Totoo ba yun, Chris? Mahal mo ba talaga ako or sinabi mo lang yon dahil makapangyarihan ng ama ko? Seryoso niyang tanong sa lalaki. Humarap siya kay Chris na nag-aantay ng sagot nito. Kumurap ito bago kinabig ang bewang niya. Kulang na lang magsumpong ang labi nilang dalawa dahil sa lapit ng mukha nito. Napalunok tuloy siya. Oo, Athena, pero nangako ko sa dad mo na patutunayan ko muna sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero sa tuwing nakikita kita, di ko mapigilan ang sarili ko. 3 taon kong pinagdusahan ang pambabaliwala ko sa'yo noon. Ang pagpapahirap ng kalooban mo. Mapapatawad mo pa ba ako, Athena? Tanong nitong pinaglandas ang palad sa likod niya bago siya niyapos ng mahigpit. Mariin siyang napatitig dito. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya dahil sa wakas narinig ngayon mula sa lalaki. Hinaplos niyang magkabilang pisngi ng lalaking natutunan niyang mahalin kahit na hindi siya nito pinahalagahan noong una. Mahal din kita, Chris. Hinihintay lang naman kitang magtapat. 3 years, sinikap kong kalimutan ka sa Amerika. Pero pagkakita ko sa'yo, naramdaman ko kaagad na mahal na uli kita. Pagtatapat niya, sinalubong nito ng titig ang mga mata niya. Salamat, Athena. Magpapakasal tayo kung papayag ang mami mo. Tuluyan siya nitong niyakap. Nagugustuhan ka ni mama kung ipapakita mong mahal mo ako. Kaya mo ba yun? Ligawan ako sa harap ni na mama at daddy? Tanong niya rito. Ngumiti si Chris. Of course, kaya ko. Kahit gaano katagal, Athena. Magustuhan lang ko ng mama mo. Pero pwede ko na bang i-advance yung kiss? Tanong nitong nakanguso na nakatitig sa labi niyang nag-aantay lang din naman na lumapat ang labi ng lalaking mahal niya. Napangiti siya. Sure, kiss lang ha, Chris. Hanggat di pa kayo okay ni mama. Sure, babe. Walang anumang siniil siya nito ng halik. Puno ng pananabik, pagsuyo, pagmamahal, mapaghanap, mapangahas, at habang tumatagal, mas nagiging malalim, mas nagiging mapusok. Chris? Nasambit niya ang pangalan nito nang ihiga siya sa ibabaw ng kama at kalasin ang lahat ng suot niya. Pagkatapos noon ay di niya na napigilan pa hanggang sa pareho na silang nakalimot. 1 taon nang ligaw si Christopher na ipinakita kina mama at daddy. Nang magustuhan ito ni mama at nakita nitong sincere si Chris, saka kami nagpakasal muli. Sa kasal nila ay dumalo ang dad nito at si Rafael na nooy kasal na rin. Sa ngayon ay masaya na silang nagsasama ni Chris bilang mag-asawa. Bumukod sila ng bahay at ibinalik ni dad kay Chris ang kumpanya nito. Si Athena naman nanatili sa bahay at inaalagaan ang kanyang mag-aama. Dito na nagtatapos ang love story ni Christopher at Athena. Wakas. Psst. 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 Psst.